Mga mahal na kapatid, ang leksyon na ating tatalakayin ngayon, ang malaking bahagi ay napag-aralan na po natin mga ilang linggo na ang nakalilipas. Yun ay tungkol sa pagsisinungaling at tungkol sa nangyayari sa iglesia at maging sa ating bansa. Dahil doon, may isang kapatid tayo na nag-message po sa amin. At alam kong naririto siya ngayon kasama natin na nagsabi na sa totoo lang ay ayaw na niyang makabalita pa o tumingin pa sa mga nangyayari doon sa ating bansa at maging doon sa iglesia na ang pinakadiwa noon ay nakababahala lang ang kanyang nababasa o kanya naririnig. Ang totoo po ay hindi siya nag-iisa sa ganong klase ng damdamin. Ako mismo at marahil maging ang mga kasama kong mga ministrong nangangasiwa ng ating EGM, ganun din ang nagiging damdamin. Kung maaari lang na maiwasan natin itong mga bali-balitang ito sapagkat masyadong nagiging toxic. Sabi nga, gagawin namin. Dangan nga lamang at sinusubaybayan namin kung ano ang nangyayari sa iglesia. At dahil sa mga nangyayari ay hindi lamang sa pamamagitan ng mainstream media, hindi lamang sa pamamagitan ng mga impormasyon na ipinararating sa amin ng iba't ibang mga kapatid, maging ng iba't ibang may tungkulin, at maging ng ibang ministro, ano po, meron ding nakukuha kaming mga balita o nangyayari doon sa social media. At napansin po namin, apektado ang maraming mga kapatid. Nakikita namin ang kanilang mga pangalan, nagla-like sila, nagpo-post sila, nagre-repost, sumasama doon sa mga nagmumurahan ako minsan. Ano po? At sabi ko nga, masyado ng toxic, hindi lamang humahantong sa pagmumurahan, may mga pangyayaring mga pagsisiraan, mga akusasyon, kay may dahilan man o wala, at yun na nga, mga kasinungalingan. Ano po? Yan ay nakababahala na mabuti. Ano po? At yan naman ay hindi natin ipinagtataka sapagkat yung mga inihalal ng bayan, sila mismo ang unang mga nagsisinungaling. At ang dahilan ng kanilang pagsisinungaling, gaya ng ating nalalaman, ay para sa ganun ay kumita o para sa ganun ay makakuha ng kayamanan. Hindi lamang daang milyon, kuminsan ay bilyon pa. Ano po? At yan ay nahahayag. Ang totoo ay merong mga inihalal ng bayan na meron ng mga records pagdating sa tinatawag na korupsyon at mga pandarambong. Yung iba naman ay ilang ulit ng nadimanda, nakulong pa. Ano po? Pero mapapansin ninyo na patuloy nilang itinatanggi yung kanilang mga ginagawa ngayon na sa paningin naman ng marami ay kasinungalingan din. Ano po? Meron pa ngang isang nahalal din ng bayan na ang ginawa ay nagsinungaling. Hayagan yung kanyang naging pagsisinungaling. Pero ng bandang huli, itinatanggi niya o kaya naman hindi matinatanggi, pilit na binibigyan ng katwiran. Itong taong ito ay nagkaroon pa siya ng mga pahayag tungkol sa mga national issue, yung mga pinag-uusapan ngayon, kontrobersyal sa Pilipinas. Pagkatapos,
noong ang mga tao ay pinupuna na siya, dumadami na ang pumupuna, nagsinungaling uli. Ang sabi niya, wala naman akong sinasabing gano'n. Kaya yung pagkakapatong-patong ng kasinungalingan, lalong nagbaon sa taong yun, sa malaking problema. Ano po? At ang lalong masakit, mga kapatid, may mga grupo, may mga organisasyon, at kung minsan pa nga ay pangrelihiyon, na nagsisinungaling din sa mga tao. Nagsisinungaling sa kanilang mga nasasakupan. Palilitawin nila na maganda ang kanilang layunin. May mga salita na transparency and accountability. At yan po, maririnig na natin sa iba't ibang mga grupo, magkabilang panig. Yan ang kanilang laging pinagsisigawan. Transparency and accountability na di umano ginagawa nila yon para sa ikabubuti ng bayan at ikabubuti ng kanilang mga nasasabupan. Pero nakita na po natin na sa bandang huli at tuwing gagawin nila yon, nahahayag naman yung kanilang tinatawag na hidden agenda o yung tunay nilang layunin, na ang layunin nila ay mamulitika na o kaya naman ay suportahan ang isang politiko o ibang mga politiko. Napapansin natin yun at yun ay nakikita ng mga taong bayan at maging ng mga kapatid. Ang masama lang, ano po, ito'y pagsisinungaling pa rin. Panloloko na maituturing sa mga tao. At yan ay ginawa nila hindi lang minsan. Sabi nga ni Susan Roses, not once, but twice. Pero ang totoo, hindi lang not once, not twice, but thrice. Still counting, sabi nga. Meron pang mga pinaplano uli na mga malakihan daw na pagrarally. Pero gaya ng napapansin natin mga kapatid, ay ang ibinubunga pakaunti ng pakaunti ang sumusunod sa kanila. Sapagkat sa paningin ng mga tao at maging ng kanilang mga nasasakupan, diba? Nagsisinungaling sa amin itong mga taong ito. Hindi totoo yung kanilang sinasabi. Ang totoo lang po, mga kapatid, maituturing na lahat tayo nagkaroon ng mga karanasan. Nakatagpo na tayo ng mga taong paulit-ulit na nagsinungaling sa atin. At dumating ang panahon pa nga na noong sila ay nagsasabi na ng totoo, ay ayaw na natin silang paniwalaan. Ayaw na natin paniwalaan. Naalala ko po tuloy yung istorya tungkol dun sa The Boy That Cried Wolf. Siguro alam ninyo lahat yun, sapagkat yan ay isang kwento na itinuro mula pa sa pagkabata o sa mga bata tungkol sa isang batang lalaki na pastol ng mga tupa na laging nagsisinungaling. Lagi niyang sinasabi na merong wolf, merong asong bundok na dumarating at sinusugod ang kanyang mga tupa. Pero tuwing tutulungan siya o pupunta yung mga tao o sino man doon sa kanyang village, ay wala naman. Paulit-ulit niyang niloloko, nagsisinungaling siya sa mga tao. Kaya nang dumating ang isang araw na meron nang dumating na wolf o asong bundok, o asong gubat, at sumigaw siya na meron, ayaw na siyang paniwalaan. Kaya ang naging moral lesson ng kwentong iyan, lalo na sa mga bata, ay yung pagka-ugali mo na, yung pagsisinungaling, darating ang panahon na kahit totoo na ang sinasabi mo, wala nang maniniwala. Kung tawagin nga sa English ay habitual liar o meron pang isang malalim na salita na pathological liar. Itong ating pag-aaralan ngayon, hindi lang tungkol sa pagiging sinungaling o pagsisinungaling, kundi yung pagiging habitual o pathological liar.
Alamin muna natin ano po ba ang kahulugan ng pathological liar. Bayaan po ninyong basahin ko. Ito'y kinuha ko na lang dito sa kinopya ko sa Wikipedia. Ano po? At ito ang definition na aking nabasa. As pathological liar, someone who compulsively and habitually lies. Unlike typical lying, which is usually done to avoid consequences or to protect privacy, pathological lying is chronic and can persist even when the truth would be more beneficial. Sa makatwid, ang isang pathological liar ay isang taong sinungaling talaga, paulit-ulit na nagsisinungaling, bagamat alam niya kung ano yung totoo, pero kasinungalingan pa rin ang sinasabi. Bagamat alam niya na yung katotohanan ang makabubuti, eh magsisinungaling pa rin siya para matamo yung kanyang layunin. Ididistort pa rin niya yung katotohanan. At itutuloy natin ang paliwanag ng Wikipedia. A pathological liar will act or make it appear that he is a victim. Sa makatwid, palilitawin niya, biktima siya. Naku, ako'y inaapi lang. Ako ay inuusig lang. Kumbaga sa mga politiko, ay ako ay niya pinupolitika lang. Yan ang lagi sinasabi. Pagka naakusahan o kaya merong nangyayari, ay pinupolitika lang. Okay? So parang pinalilitaw, biktima lang ako eh. Hindi ako victimizer, hindi ako yung nambibiktima. Tapos sabi pa nga na ang kanyang intensyon ay highly positive, advantageous, or highly favorable life. Ang ibig sabihin nun, ang kanyang layunin daw ay mabuti, yun daw ang makatutulong para doon sa kanyang binibiktima. At palilitawin niya na maraming suporta ang tao sa kanya. Bagamat sa maraming pagkakataon wala naman o kung meron man ay kokounti lamang. Ano po? Ituloy ko pa. So yung nakasulat. Historically known as Pseudologia Fantastica, the fabrications can be complex, highly detailed, and distinguished from the truth. Sa makatwid, iyang taong pathological liar, ano po, yung ugali na, ang pagsisinungaling, ay mahilig gumawa yan ng mga istorya, mga fabricated na istorya. May mga kwento yan. At makikita, mga fabricated lang yun. Invento lang yun. Pero para maging kapani-paniwala yung kanyang iniimbento, bagamat sabi nga complex, mahirap intindihin. Ano po? Mahirap unawain. Kasi alam niyo mga kapatid, yung sinungaling, maraming sasabihin yan. Pero yung sinasabi niya, very complex. Ibig sabihin, mahirap unawain. Para sa ganun, hindi talaga maintindihan ng tao. Yun naman talaga ang layunin niya. Pero para matanggap ng tao, may mga detalye pa na sasabihin yan. Ano po? Ganyan ang isang pathological liar. Ngayon, kung tawagin nga po yan ngayon, ang termino na ginagamit ng tao ay gaslighting. Isa yun sa ginagamit ng tao. Kaya maraming mga tao agad-agad naniniwala. Ano po? Agad-agad naniniwala. Lahat tatanggapin. Basta pagka narinig niya yun, nabasa niya yun, nako, tanggap na agad yun. Like na, repost na, o share na, kung ano-ano pa ang ginagawa. Ganyan na nangyayari. Ang masakit nga po, may mga lingkod ng Diyos na nagiging ganyan ang ugali. Hindi nila nalalaman. Kung minsan masyado ng pasensya na po kung gamitin ko yung salita, hindi ito matanggap ng iba. Pero kahit ang mga nag-aaral ngayon, napapansin nila na addictive na pagdating sa social media. Kaya nga gumagawa sila ng kaparaanan na yung mga bata malimitahan sapagkat madaling paniwalaan yung mga nababasa nila. Ano po? So makatid, yan ang ugali ng tinatawag na mga pathological liar. Palilitawin nila na marami silang mga
suporta sa tao at ang kanilang layunin ay sa ikabubuti ng tao. Ngayon, para mapatunayan nila yon, siyempre mangangalap sila ng mga supporter. At diyan ang nangyayari, diyan pumapasok yung maraming mga vloggers. Ano po, alam naman natin, hindi tayo babanggit kung sinong mga vloggers. Pero sa magkabilang panig anuman, marami tayong makikita na ginagamit ang kasinungalingan, mga akusasyon na walang mga ebidensya, halimbawa, pero ang layunin nga, makapag-akay, makapang-akit ng maraming mga supporter. Ano po? Ang masakit niyan, ganyan din ang ginagawa ng ibang mga organisasyon. Nangangalap sila ng marami. Mananawagan sila ng maraming mga tao. Iipunin nila. Sabi nga, sa English, they will move heaven and earth. Para sa ganun, makatipon sila ng maraming mga tao. Ano po? At yan, kitang-kita natin lalo sa mga politiko. May mga politiko na ah, magpapanggap pa nga na sila ay hindi lamang para sa ikabubuti daw ng bayan, kundi meron pa ngang iba na ah, gumagamit ng mga talata ng Biblia. May ganyan na makikita tayo. Gumagamit sila ng mga talata ng Biblia. Palilitawin nila na sila po ay mga taong relihiyoso. Meron pang mga pagkakataon na nakaka sabi nga tindig balahibo pagka makikita niyo na biglang-bigla na lang mananalangin na nakikita ng publiko. Naaalala po tuloy natin yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ano yun? Dito magbabasa ako ng talata na. Dito sa Mateo sa 6, ang talata po ay 5. At pagka kayo'y nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likong daan upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Sa makatwid, ang tawag ng ating Panginoong Kristo sa ganyang uri ng mga tao ay mga mapagpaimbabaw, hypocrites. Sabi nga po, pinakikita nila na sila ay nananalangin, pinakikita nila na sila ay reliyoso. Ngayon, gaya nga ng nabanggit ko, ang masakit diyan, yung iba ginagamit ang reliyon. Ginagamit ang pananampalataya, minamaniobra ang pananampalataya ng tao para maging panatiko, para maging bulag na tagasunod, para sila sundin at meron silang mga gagawin sa pangalan ng relihiyon at pagkakaisa daw. Ano po? Ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ganyang mga tao? Ang babasahin ko po naman dito sa Ezekiel sa 33, ang talata po ay 31. Sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Napansin ninyo mga kapatid, nagsasalitaan diyan ng malaking pag-ibig ang kanilang bibig. Parang mahal nila, gagawin natin ito para sa kapakanan ng bayan ng Diyos. O kung hindi man mga reliyoso, ginagawa namin ito para sa mga ikabubuti ng bayan. Pero ang pusoan niya nila nasa pakinabang. Ano po? Ang layo nila, pakinabang eh. Layo nila yan, yung pakinabang. Kaya kung minsan may mga proyekto sila, sasabihin nila para sa tao yan. Pero ang totoo nun, gusto nila yung pakinabang. Yung iba naman kung reliyon halimbawa, sumasawsaw sa politika na para bang nagmamalasakit, pero ang totoo nun, may pakinabang din.
Ano po, eh hindi naman katakataka yun. Duksok-dulang sila ay magsinungaling. Sapagkat sa Biblia, ano po, eh may mga binabanggit ding mga sinungaling at mga nagsinungaling eh. Kahit hindi ko nabasahin, yun na lang halimbawa, si Haring Saul, yung unang hari ng Israel, ano po, nagsinungaling siya. Ginaslight pa nga niya ang propetang si Samuel. Na anong sabi niya? Ang sabi niya, ba, sinunod ko yung utos ng Panginoong Diyos. Nilipol ko yung mga Amalekita. Sa makatid, pinalilitaw niya na sumunod siya. Pero ang totoo, hindi siya sumunod sa buong kautusan ng Panginoong Diyos. Itinira niya yung hari, pati na yung mga matatabang hayop, mga tatabang tupa, na ang sabi niya, eh yan ginawaan niya ng bayan ng Diyos. Meron pa siyang sinising iba. Sa halip na tanggapin yung kanyang pagkakamali, eh sinisi niya yung iba. Ibig sabihin, nagsisinungaling pa rin. Pagka yung sisi na ginawa mong masama, ay ibinaling mo sa iba, yun ay isang uri ng pagsisinungaling. At pagkatapos, ay sinabi niyang yun ay gagamitin naman para sa ganun ay ihandog sa Panginoong Diyos. Pati ang Diyos gustong bulahin. Ano po? Hanggat magagawa yun. Kaya merong mga tao bukang bibig ang pangalan ng Diyos eh. Ano po? Hindi lamang yun. Si Ananias at saka si Sapira. O alam natin. Di ba? Ano nangyari kay Ananias at kay Sapira? Si Ananias at saka si Sapira nagsinungaling. Hindi lang sa tao. Sabi nga ng apostol si Pedro, nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo. Nagsinungaling kayo. At yung kasinungalingan nilang yun, pareho silang nagsinungaling, magkasunod silang nagsinungaling, eh ang nangyari po, namatay sila nung oras din yun. Sa makatid, napakasama ng ibinubunga ng pagsisinungaling. Bueno, balik tayo doon sa pathological liar. Ano po? Meron bang ganun sa Biblia? Tao na naging ugali yung pagsisinungaling? Hindi lang minsan? Pakinggan ninyo mga kapatid dito sa Ikalawang Hari, 5:20 hanggang 27. Medyo mahaba itong babasahin ko. Ano po? Ngunit si Jesse, si Gehazi kung tawagin sa English, no? Si Jesse, na lingkod ni Eliseo, na lalaki ng Diyos, ay nagsabi, narito, pinalagpas ng aking Panginoon ang Naamang ito, si Naaman na taga Syria, sa di pagtanggap sa kanyang kamay ng kanyang dala. Buhay ang Panginoon, tatakbuhin ko siya, kukuha ako ng anuman sa kanya. Sa gayoy, sinundan ni Jesse si Naaman, at nang makita ni Naaman na isa'y humahabol sa kanya, siya'y bumaba sa karo na sinalubong niya. At sinabi, lahat ba'y mabuti? At kanyang sinabi, lahat ay mabuti. Sinugo ako ng Panginoon, sinugo ako ng Panginoon na sinabi, narito, dumarating sa akin ngayon mula sa lupaing maburol ng Ephraim ang 2 binata sa mga anak ng mga propeta. Isinasamo ko sa iyo na bigyan mo sila ng 1 talentong pilak at 2 pangpalit na bihisan. At sinabi ni Naaman, matuwa ka, kunin mo ang 2 talento. At pinilit niya sa kanya at ibinalot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, 10 ng 2 pangpalit ng bihisan at mga ipinasan sa 2 sa kanyang mga bataan at dinala nila sa unahan niya. At nang siya'y dumating sa burol, kinuha niya sa kanilang kamay, itinago niya sa bahay at pinayaon niya ang mga lalaki at sila'y nagsiyaon. Ngunit sila'y pumasok at tumayo sa harap ng Panginoon. At sinabi ni Eliseo sa kanya, saan ka nang galing, Jesse? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay walang pinaroonan. At kanyang sinabi, hindi ba sumasayo ang aking puso nang ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karo na sinalubong ka? Panahon ba ang pagtanggap ng salapi at pagtanggap ng bisan ng mga olibuhan at mga ubasan at mga tupa at ng mga baka at ng mga aliping lalaki at babae? Ang keto nga ni Naaman ay kakapit sa iyo
at sa iyong binhi magpakailanman, at siya'y umalis sa kanyang harapan na may ketong na kasing puti ng niyebe. Bueno, mga kapatid, para lang ma-refresh ang inyong memorya, ano po, merong isang pinuno ng hukbo ng Syria na ang pangalan ay si Naaman. Napakahusay na pinuno, magaling sa digmaan. Ang problema, may sakit siya. Ang sakit niya, ketong. Ano po? Yung ketong nung araw na hindi pa gumagaling. Wala pang naiimbentong pampagaling nung araw. Kaya pagka may ketong ka ng araw, para ka ng hinatulan ng kamatayan. Ngayon, paikli natin yung kwento. Nung mabalitaan niya merong nagpapagaling na isang propeta, nagpunta siya kay Eliseo. At si Eliseo naman, to cut it short, sabi nga, eh, napagaling siya sa kanyang karamdaman, naging kasangkapan para gumaling siya sa kanyang karamdaman. Kaya nung gumaling siya, nagbalik siya kay Eliseo sa propeta at inaalok niya. Kung tawagin sa English ay gift, ano? Inaalok niya yung regalo. Sa kaya nung araw pa talagang yung pagbibigay parang kung tawagin ay gift. Ano po? Familiar na tayo dyan. Gift daw. Okay? Ngayon, di, yun na. Ang sagot ni Eliseo, si Eliseo hindi siya natukso. Sabi niya, saksi ang Panginoong Diyos. Nakatayo tayo sa harap ng Panginoong Diyos. Hindi ako tatanggap ng anuman mula sa kanginuman. Sa makatwid, si Eliseo, isang matwid na lingkod ng Diyos. Kung si Eliseo lamang ay isang politiko, matwid na politiko, ginagawa lang niya yung tungkulin niya, hindi siya tatanggap ng gift. Pero, hindi nga tumanggap. Ngayon pala, nakikita yun, naririnig nung kanyang servant na ang pangalan ay si Gehazi sa English o Jesse. Ginawa niya, kailangan makakuha ko nun. Makuha ko yung ibinibigay ni Naaman, natukso siya. Hinabol niya ngayon si Naaman. Ano po? At nung magkita na sila, tanong sa kanya ni Naaman, sabi niya, everything is good ba? Sabi naman niya, mabuti po lahat. Kaya lang, pinahabol ka sa akin ng aking Panginoon. Pinahabol daw ni Eliseo sa makatwid. Nagsinungaling agad. Yun ang isa sa una niyang pagsisinungaling. Sabi niya, pinahabol ka ng aking Panginoon, na si Eliseo, at meron kasing dalawang lalaki na mga anak ng mga propeta, sana mabigyan sila, pinabibigyan daw, ng isang talento at saka ng ilang bihisan. Natuwa naman si Naaman. Sabi ni Aman, sige, hindi lang isa, 2 talento pa. Mas malaki yung binigay. Di tuwan-tuwa naman ito. Kinuha niya, tapos itinago niya sa kanyang bahay hanggang sa nakaharap niya ang propetang si Eliseo. Tinanong siya ni Eliseo, saan ka ba galing, Jesse? Ang sabi niya, wala po, wala naman ako pinupuntang lugar. O iba alam naman ni Eliseo na nagsisinungaling siya. Sinumbatan ni Eliseo? Si Jesse. Sa makatwid, nagsinungaling si Jesse. Kaya, one after another, sabi nga, yung kanyang pagsisinungaling. Maituturing na naging ugali na niya yung pagsisinungaling. Habitual pagsisinungaling yung kanya. Kaya, ano yung nangyari? Yung sumpa napunta sa kanya. Yung ketong anya na nakay na Aman, na naalis na, mapupunta sa iyo. Kaya ang nangyari, naging ketongin siya, ang kulay ng kanyang balat, gayaan niya ng niebe, maputing-maputi. Ibig sabihin, napuno siya ng ketong. Ano po? Sa makatwid, yan ang masamang ibinunga. Kailan pa man at nagiging sinungaling ang isang tao. Balikan natin yung ginagawa ng maraming mga politiko sa Pilipinas. O yung mga maraming inihalal pa. O hindi man inihalal, naglilingkod daw sa gobyerno. Ano po? Anong ginawa nila? Ang ginagawa nila ay kumukuha ng milyon-milyon, minsan ay bilyon na salapi
At ang kanilang ginagamit ay yung mga proyekto ng gobyerno. Ano po? Proyekto ng gobyerno. Para sa gano'n ay maipakita nila na ito'y pagmamalasakit namin sa bayan, eh. Siyempre kaya nga ang karaniwan sa kanilang mga ginagamit ay mga bagay na kaya nun sa infrastructure, mga sa flood control, o kasi mahal namin kayo, ayaw namin kayo na binabaha lagi, kaya kami magpapatayo ng ganito, magpapaganyan. Oh, pero marami silang nakukuha na pera. Ano po? At yung iba naman ay sa bandang huli, lumilitaw na tumatanggap ng mga gift o mga bigay daw ng mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila. Yan ang ugali ng mga tao, lalo na yung mga habitual liar na. Kaya nagiging sinungaling, masyado na sinungaling. Hindi naman lahat. Meron din po tayong mga matitino. Natitiyak ko naman yan, meron pa rin matitino. Kaya lang, karamihan, marami pala. Yan ba dapat nating ipagtaka? Sino bang nasa likod ng mga kasinungalingan? Bakit ba maraming taong nagiging sinungaling, nagiging pathological liar pa? Ito po, ang babasahin ko sa Juan 8:44. Kayo sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Dapat ba nating ipagtaka mga kapatid kung may mga taong sinungaling o kaya nagiging ugali na ang pagsisinungaling? Ay hindi. Bakit po? Meron silang tatay. Natuto sila sa kanilang tatay. Sinong tatay nila? Ang dyablo. Anong tawag ng Biblia? Ang dyabloan niya ay mula pa ng una, sinungaling na at mamamatay tao. Sa mga kapatid, pag sinabing mula pa ng una, sinungaling na at mamamatay tao, habitual na. Ugali na niya yun. Yun talaga ang kanyang katangian na maituturing na kumakalaban sa katotohanan. Hindi siya tumatayuan niya sa katotohanan. Sinungaling na. Walang katotohanan niya sa kanya. Ganyan talaga yung mga sinungaling. Wala nang katotohanan makita sa kanya. Oh. Kaya, pagka siya nagsalita, kasinungalingan na ang lalabas. Kaya merong mga tao, maging sa mga politiko, ano po, sunod-sunod na kasinungalingan ang namumutawi sa kanilang bibig. Kaya lalong napapahamak eh. Kaya nga nasasabi ng iba, kung hindi ka nagsinungaling, hindi ka mapapahamak. Pero kung panay ang pagsisinungaling mo, mapapahamak ka talaga. Kagaya rin naman nangyayari ito sa ibang reliyon. Ano po? Sasabihin nila, itong ganito, yung rally natin, ganito, ganyan, para sa kaibubuti, ganyan. Pero sa bandang huli, nahayag na hindi naman totoo. Yung pala ay para pagsuporta sa isang politiko o kung kanino man. Ano po? Yun ang masama. Yun ay galing kay Satanas. Galing kasi ni Satanas yun eh. Pero ang tanong po, bakit ba niya nadadaya yung kanyang mga biktima? At sino yung una niyang dinaya? Babasahin ko ito bagamat alam na niyo to sa Genesis 3:1 hanggang 6. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang punong kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakanin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, ng dyablo, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyaon,
ay makakaunawa kayo, kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napansin ninyo, si Satanas mahusay sa gaslighting pang-uuto o kaya pagsisinungaling. Pero ang kapansin-pansin dito, ang nabibiktima yung may pag-aalinlangan, yung madaling madala. Kahit sa panahong ito, mga kapatid, pagka tayo ay madaling maniwala, mapaniwalain, ano po, tayo bibiktimahin ng kasinungalingan. Hanggang sa bandang huli, nagiging sinungaling na rin tayo. Kasi mga kapatid, kaya dapat tayong maingat na maingat. Pagka yung isang bagay ay isinyer natin, halimbawa, inirepost natin, o sinabi natin sa iba, pero hindi naman totoo kasi sinungalingan, tayo na rin ang nagiging sinungaling. At pagka paulit-ulit nating ginagawa yon, unknowingly, hindi natin napapansin, nagiging habitual na rin tayo na sinungaling o parang pathological liar. Yun nga, dinaya si Eva at saka si Adan. Sinabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Hindi kayo mamamatay. Ang totoo niya, magiging parang Diyos kayo. Oh. Kaya nung makita ni Eva yun, kinain na niya yung bunga. Binigyan niya si Adan, kumain din naman si Adan. At alam na natin ang ibinunga nun. Sila ay napasama. Kaya yung ugali nila, yung tama yung definition ng tungkol sa pathological liar. Sabi nga a pathological liar portray o inilalarawan niya yung kanyang sarili bilang isang tao na highly positive, advantageous, yung kanyang ginagawa, makabubuti sa tao o para sa kapakanan ng tao o para ba siyang bayani pa. Bayani pa. Ganyan yung mga tao ngayon. Pagka nagsinungaling, ako po ang layunin ko lang ay maging sa ikabubuti ng tao. Pero yung pala sa ikasasama. Yun, sa paningin ng iba, kinakagat nila yun. Sinusuportahan pa nga nung iba. Pero ganun ba ang Diyos? Sinusuportahan ba ng Diyos ang sinungaling at pagsisinungaling? Ang babasahin ko po sa Kawikaan. Ito sa 12:22, gayon din sa 16. Ito po ang mababasa natin. Namumuhi ang Panginoon sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Dito naman sa 16 hanggang 17. Ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay, o 7, ang sa kanya'y kasuklam-suklam, mga palalong mata, sinungaling na dila. Alam niyo mga kapatid, yung sinungaling na dila rito, yung ang binasa natin sa English, a witness who tells one lie after another. Yung isang saksi o sumasaksi na nagsasabi ng kasinungalingan one after another, sunod-sunod na kasinungalingan. Ano po? At mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala. Ang sabi ng Biblia, kinamumuhian ng Panginoong Diyos. Kaya kung sa tao baliwala yan, kung sa tao para sa kanya ay okay lang. Sabi nga, sa Panginoong Diyos hindi ganoon. Namumuhi siya. Namumuhi. Kaya dapat buong ingat tayo. Kaya natin pinag-aaralan itong ganitong diksyon. Dapat pinag-iingatan natin mabuti. Nag-iingat tayong mabuti. Baka napapapaniwala tayo ng kasinungalingan. Yan po ang tandaan nating mabuti. Tayo maging katulad na rin. Kamumuhian din tayo ng Panginoong Diyos. At dahil ang Diyos namumuhi sa mga sinungaling, anong nakahanda niyang gawin sa mga taong ito? Dito pa rin sa Kawikaan, 19:9. Ito po. Ang sinungaling na saksi ay tiyak na parurusahan at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay mamamatay. Sa English, meron pang mababasa, no one who tells
lies in court can escape punishment is doomed. Walaan niyang taong nagsasalita ng kasinungalingan sa korte o sa hukuman na hindi mapaparusahan. Siyaan niya ay tiyak na parurusahan. Sa makatwid, hindi makaliligtas sa parusa. Sabihin siguro na ba, baho, sa bayan ho namin mga corrupt yung mga ganitong mga hukom. Hindi pumaasahan yung mga taong yang nasa ganito, nasa mga posisyon. Baka lang ho makakatakas yung mga taong yan na mga sinungaling at mga corrupt, mga kung ano-anong mga kasamaan ang ginagawa. Sa tao, maaaring makatakas. Pero makatatakas ba sa Diyos? Makatatakas ba sa Diyos? Ang totoo, kahit sa reliyon, may mga taong gumagawa ng masama na sa loob ng maraming taon, nakalulusot, sabi nga, nakalulusot. Pero hindi makalulusot sa Panginoong Diyos. Ang totoo, kahit ito sa lupang ito, hindi na sila makalulusot. Kaya meron tayong nababalitaan kuminsan ng mga taong mga reliyoso, minsan pa nga mga leader ng relihiyon, sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang sa Pilipinas na napaparusahan. Dito lang sa Amerika, hindi na ako babanggit ng mga pangalan. Ano po? Kahit dito pa lang, naparusahan na. So makatwid, mga kapatid, yan, tatandaan nating mabuti. Alam naman natin na ang layo nitong mga taong ito ay makahanap ng maraming suporta na ang ibinubunga noon naman sa ating bansa, pagkakabahabahagi, nag-aaway-away na. Hindi dapat mangyari sa mga Kristiyano yan. Inuulit ko po, kung ang pananampalataya natin at ang paniniwala natin, tayo'y mga tunay pang lingkod ng Panginoong Diyos, hindi tayo dapat maakay sa ganyang gawain na nakikipag-away na tayo. Mapapansin niyo yun. Pagka nakita niyo, talagang yung mga komento, gaya halimbawa, merong pumupuna nga doon sa naging rally ng iglesia doon sa EDSA. At kaya nga dahil sa dami ng pumupuna, talagang libo-libo ang pumupuna, nagsasalita ng masama laban sa iglesia. Yung ibang mga kapatid, siguro hindi nakakatis, sumasagot. Pagka binasa mo yung mga sagot, nagmumura na rin sila. Nagmumura na rin. Kung ano na rin ang sinasabi. At kung minsan yung sinasabi nila ay nagiging kasinungalingan na rin. Ano po? Yung ba dapat makita sa mga tunay na lingkod ng Diyos, sa mga tunay na Kristiyano? Pakinggan ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Kristo dito po sa Mateo, sa 16. Ito po ang mababasa natin. Tingnan ninyo, sinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapate. Tingnan niyo sabi ng ating Panginoong Kristo. Kayo niya, sinusugo ko sa gitna ng mga asong gubat. Ibig sabihin, ang kalagayan natin dito sa mundo, para tayong nasa gitna, napalilibutan ng mga wolf, ng mga asong gubat. Yan ang lalapa sa atin. Yan ang sisira sa atin. Kaya anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Maging matalino kayo gaya ng ahas. Sino yung ahas na tinutukoy dito? Yung diablo. Ang diablo kasi matalino. Dapat maging matalino ka. Hindi sinasabing maging diablo ka. Huwag naman. Baka yung iba ang ginagaya, ang diablo na sinungaling na rin Hindi ganun. Maging matalino niya. Yung maganda ka at maayos sa katangian, maging matalino ka. Iniisip, nag-iisip, sabi nga. Ginagamit ang talino. Dahil tayo binigyan ng Diyos ng talino. Dapat gamitin natin yun. Masama na hindi natin ginagamit yun. Masama yung talinong binigay sa atin ng Diyos ay slightly used lang.
Ano po, sabi nga nung iba, masama yun. Kailangan lagi natin ginagamit. Oh. Eh, lagi nating natatandaan kung ano yung aral. Ano po? At ang sabi pa ng Biblia, bagamat maging matalino kang gaya ng ahas, maging maamo ka naman. Kalma ka lang, gaya ng kalapati. Hindi yung mainit ang ulo, wag yung pinaubayan yung emosyon ang maghari sa atin. Kasi kung minsan, yung iba, emosyon eh. Mainit ang ulo, yun ang pinag-ano. Kaya tuloy natututong magmura, natututong mag-share ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman maganda. Alam naman niyang pangit at labag sa magandang asal. Ano po? Oh. Eh, siguro sasabihin mo ng iba, paano po ang gagawin ko? Pag na hindi nakikita ko itong mga nangyayaring ito. Okay? Sabi nga nung iba, napakahirap ng nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Meron namang iba mga nagsasuggest, ang suggestion, dalhin nyo na lang, paubayan nyo na sa korte, ipaubayan nyo na sa mga hukom, ipaubayan nyo na sa, halimbawa, impeachment. Okay, yan ang sinasabi. Sabi nung iba, paano? Baka hindi naman mapagtitiwalaan itong mga tao ito. Marami ito mga corrupt din. Kaya anong sabi ng Biblia? Anong tinuturo sa atin? Pakinggan ninyo sa unang Timoteo, sa 2:1-3. Ganito ang sabi. Una-una nga, sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nanga sa mataas na kalagayan upang tayo mabuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Meron palang tagubilin sa atin. Ang sabi ng Biblia, manaing tayo. Dumaing tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Mamagitan patungkol sa lahat ng mga tao. Sino yung mga tao yun? Ang mga hari. Sa makatid, mga namiminuno. At lahat ng mga nasa matataas. All in authority, sabi nga sa English. Sa makatid, mga kapatid, ipanalangin natin sila. Bakit yun ang pinakamabuting magagawa? Unang-una, meron ba talagang magagawa ang tao? Ano ba ang gagawin ng tao? Hindi ka naman pwedeng sumama ron. Hindi naman pwedeng ikaw ang maging huwes o hukom. Magsalita ka man na magsalita, hindi tayo inaalisan ng karapatang magsalita. Pero pakikinggan ka ba talaga? Paano po yung gagawin ko? Ito, utos. Ipanalangin anya natin yung mga taong yan. Ano ipananalangin natin? Yung bagay na makatutulong sa atin para tayo mabuhay ng tahimik. Hindi magulo, hindi yung sasali ka sa gulo. Yun ang ginagawa ng iba eh. Kaya sabi, ang ginagawa ng iba, hindi sila nananahimik, sumasali sa gulo. At ang masakit pa nga, ini-involve pa yung mga kasama sa gulo. Oh, hindi ba? Kaya kung nasisiraan ng tao, kung minumura ng tao, pati yung mga kasama, minumura na rin. Kumbaga sa iglesia, ang iglesia na ang minumura. At kung napapansin ninyo, pati ang sugo sa mga huling araw, lagi nang minumura at kung ano-ano sinasabi. Yun ang sinasabi ng maraming tao dahil sa kanilang nakikita. Hindi ganun. Hindi ang sinabi rito ay sumama tayo sa gulo. Kundi ang ipanalangin natin, magkaroon tayo ng katahimikan at kapayapaan sa buhay at makapaglingkod sa Panginoong Diyos ng payapa. Yan ang dapat nating hilingin sa Panginoong Diyos. Tatandaan natin lagi yun. Para sa ganun yung katarungan ay maghari. Katunayan, ano ba yung katarungan yun? Na dapat maghari, na dapat nating isama sa ating panalangin. Babasahin ko po dito sa unang Pedro 2:13-15. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon,
maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Sa makatid, ito ang dapat nating ipanalangin, na yung dahilan kaya sinugo ng Diyos yun anyang mga gobernador o yung mga hari o yung mga nasa kapangyarihan ay para mapaghigantihan yung gumagawa ng masama at maiangat naman, mapapurihan yung gumagawa ng mabuti. Sa makatwid, hilingin natin sa Panginoong Diyos yun. Hilingin natin sa Diyos. Walang imposible sa Panginoong Diyos. Lalo pa nga at kung yun ay makaapekto sa kanyang bayan. Yun ang dapat na tamang ugali at tamang gawin. Na ang matupad ay yung mga masasama ang siyang mapahamak, mapaghigantihan. At yun namang mabuti ang maiangat. Kaya nga mga kapatid, yan tandaan po natin. Sipin natin yung sinabi ng Biblia. Ang sabi ng Diyos, walang tao na masama na nagsinungaling sa hukuman na hindi mapapahamak. Sana ganun na lang. Paubayan na natin ang katarungan. Kung sa tingin natin ang katarungan ay hindi matatamo sa pamagitan ng mga taong nakikita natin, meron tayong Diyos. Huwag nating pagtagumpayin yung masamang damdamin o yung pag-aalinlangan. Sa halip, hilingin natin sa Panginoong Diyos na sana po, Ama, maawa ka rin sa bansa namin, maawa ka sa bayan namin. Kung maaari sana kung yung katarungan mo ang maghari. Kung meron mang mga tao, yun ang kasangkapanin mo para lumitaw yung katarungan. Kung hindi totoo, di mapawalang sala yung tao na walang kasalanan. Pero kung may kasalanan, maparusahan. Kailangan yun eh. Yun ang tinatawag na accountability. Pero bilang mga lingkod ng Diyos, mamalagi tayong sumusunod sa aral, nagtatapat, tinataguyod yung aral, para sa ganun, mabuhay tayo ng may kapayapaan, may kabanalan, at tungkol naman sa bayan ng Diyos sa mga huling araw, higit sa lahat, yun ang ipanalangin natin. Na sana po, kung meron mang mga ayaw ng magbagong buhay sa bayan mo, na sumisira sa bayan mo, dumating na rin ang pagkakataon na makita namin ang kamay mo ang paglalagda ng kaparusahan sa kanila. Yun ang ating hilingin sa Panginoong Diyos. Nakikinig ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid, nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Darating at darating yung inaantabayanan natin. Darating at darating, maaayos ang bayan ng Panginoong Diyos. Sapagkat tandaan ninyong muli, ang nasa hula, ito'y bayang hindi pinabayaan. Kaya yan ang ating hilingin po sa ating Ama, sa ating pagdulog ngayon. Tumayo po kayo mga kapatid. Ama naming Diyos, dakila ka po, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, muli kaming dumudulog sa iyo. Narinig namin ang iyong kalooban, ang iyong iniuutos na dapat naming gawin para sa kapakanan ng aming mga kapatid, maging kapakanan ng aming bansa. Panginoon, kung maaari lang pakinggan mo po ang aming panalangin.
Maawa ka sa aming bayan. Nakikita mo ang nangyayari. Nag-aahari ang mga pag-aaway, ang mga pagsisiraan, ang mga bagay na pumipinsala sa buhay ng marami. At higit sa lahat, mga bagay na nakapipinsala sa bayan mo sa mga huling araw. Diyos ng langit, Diyos ng Iglesia ni Cristo, sana po sagutin mo ang aming karaingan. Maawa ka po, lalo na sa iyong bayan. Huwag kang magpapahintulot na ang bayan mo patuloy na sirain ng mga sumisira dito. Makita na namin ang ganap na pagkilos ng iyong mga kamay. Alam mong nagtiwala kami sa iyo mula pa ng una. Pinanghawakan namin ang iyong pangako at hanggang ngayon hindi kami bumibitaw sa kabila ng katotohanan na marami na rin ang mga naligaw at bumitaw sa iyong mga pangako. Ama, nangangako kami sa iyo. Ano man ang mangyari, sa iyo pa rin kami, sa panig mo pa rin kami. Mga hawak pa rin kami sa iyong kapangyarihan. Kaya nag-aantay po kami na matupad ang aming mga ipinagpapanata. Dinadalangin na rin namin sa iyo ang aming bansa. Sana, Panginoon, ang katangian mo ang maghari. Kung may mga taong dapat maparusahan, mangyari yun. Pero kung merong mga taong hindi naman, yun din ang mangyari, Panginoong Diyos. Alalahanin mo sana kami, Panginoong Jesus. Ikaw ang luklukan ng biyaya. Tagapamagitan ka po namin sa Ama. Maaari bang itulog mo sa Kanya ang aming mga pangangailangan? Ang totoo, Panginoon, dinaratnanin kami ng panghihina ng kaluluwa, ng kawalan ng pag-asa. Dangan nga lamang lagi naming naaalala ang mga aral na tanggap namin mula sa iyo. Ang mga aral na itinuro sa amin ng iyong sugo. Nakikiusap lang kami na sana idulog mo sa Diyos ang aming pangangailangan. Mahal namin ang iyong bayan. Gusto namin ang dating paglilingkod sa iyo at sa Ama mabalik sa maayos na kalagayan. At Ama, habang nag-aantabay kami sa ganap mong pagkilos, tulungan mo na lang kaming makatagal. Pagka nakikita mo halos mawala na kami ng pag-asa, halos makabitib na kami, abutin mo agad kami, O Diyos, kung maaari nga, gaya ng hinihingi namin, maramdaman namin ang pagyakap mo, na gusto mo kaming itaguyod hanggang sa huli, hanggang sa mata mo na namin ang kaligtasan. Kaya ikaw na ang bahala sa aming lahat. Ikaw na ang bahala sa aming sambahayan, sa aming mga mahal sa buhay. Alam mo ang nangyayari sa marami sa iyong mga lingkod. Maging ang mga pamilya nagkawatak-watak dahil sa nagganap sa iyong bayan. Ama, tulungan mo po sana kami. Alalahanin mo sana sila. Tulungan mo kaming lahat makapanindigan sa panig mo at ng iyong mga salita. Pakialaala ang mga kapatid na may mga suliranin, ang mga kapatid naming may karamdaman, lalo na ang mabibigat ang sakit. Abutin mo sila't paghimalaan. Umaasa kami, O Diyos, pinakinggan mo na po ang aming panalangin. Nagpatawad ka na sa aming mga kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.